Siyaw mo si tatay galing sa probinsya. May dala siyang money para sa inyo. Sandali lang. Yung sapatos niyo po yung sapatos niyo. Matatapakan niyo yung sahig ko. Kakalinis ko lang nito eh. Pasensya na talaga. Hindi napansin ni tatay. Magpalit kayo ng tsinelas, iwan niyo na lang sa labas yung sapatos. Tay, pasok po kayo, okay lang yan. Siyaw mo itong money, bagong anito sa bukid natin. Itong mga pulang dates naman pinitas ko sa puno ng tiyo mo. Siyaw, sa sariling tanim namin lahat yan sa bukid. Sino namang kakain yan? Mas malinis yung mga imported sa supermarket. Tay, pasok muna kayo, upo muna kayo rito. Tay, dito po kayo umupo. Wag na, hindi na muna upo si tatay. Ang dumi-dumi ng suot ko ngayon. Tay, ano ba namang sinasabi niyo, upo na po kayo. Tabi ka muna dyan. Ayan. Dito na lang kayo umupo. Bagong bili kasi yung sopa natin. Mahirap labhan kapag nadumihan. Ayos na to, ayos na to. Masarap din naman upuan to. Tay, wag dyan kayo umupo. Okay lang, mas presko nga dito kay tatay. Gising ka pa palak, siyaw mo. Tay, bakit po kayo gising pa? Inilagay ko dito yung money para hindi mamasa. Bukas sabihin mo kay Xiaoxu. Hugasan mo muna bago mo ibigay sa kanya. Siyaw mo, ipinahiya ba kita? Noong bata ka pa nung dinalhan kita ng makapal na jacket sa paaralan mo. Pinagtawanan ako ng mga kaklase mo dahil sa suot kong sira-sira. Pag uwi mo noon, hindi mo man lang ako kinausap. 12 taong gulang ka pa lang noon. Pero alam kong hindi mo naman ako ikinakahiya noon. Natatakot ka lang talagang asarin ka ng mga kaklase mo. Naiintindihan lahat ni tatay. Iba na ang sitwasyon ngayon. May asawa ka na ngayon na tagalungsod. Ang ganda naman ng bahay na tinitirhan nyo. Masaya si tatay para sa iyo. Tama naman ang sinabi ni Xiaoxu. Hindi alam ni tatay ang mga patakaran dito sa lungsod. Sa susunod mag-iingat na si tatay. O sige na, matulog ka na ng maaga. Anak, nagdala ako ng 2 kilo ng bagong giling na hari ng mais. Si Xiaoxu na asawa mo. Kung sa tingin niya ay nakakaabala si tatay dito. Bukas ay lilipat na muna si tatay doon sa tito mo ng ilang araw. Hindi naman malayo iyon. Tawagan mo lang si tatay kung mamimiss mo ako. Xiaoxu. Itong hari ng mais na dinala ni tatay galing sa probinsya. Ipinagluto kita ng lugaw, kainin mo na agad. Sandali lang, tay, ito po ang sarili ninyong mangkok. Ito na po ang gagamitin ninyo mula ngayon. Ay! Sandali lang, tay, ito po ang sarili ninyong mangkok. Ito na po ang gagamitin ninyo mula ngayon. Ay, sige, napaka maalalahanin talaga ni Xiaoxu. Naghanda pa talaga siya ng sarili kong mangkok. Anak, tingnan mo kung gaano kaasikaso si Xiaoxu. Ang gamit kong mangkok doon sa probinsya. May mga bungi na nga. Ito namang isa ay talagang bago pa. Tay, kain na po kayo habang mainit pa. Kumain pa po kayo ng marami, tay. Sapat na ito, sapat na. Kumain ka na rin, anak, busog na si tatay. Tay, sa susunod po gumamit po kayo ng serving chopstick kapag kukuha ng ulam. Kung didiretso niyo po ang sarili ninyong chopstick sa ulam, paano pa makakakain ang iba? Pasensya na kayo ha. Hindi napansin ni tatay. Mula ngayon gagamit na ako ng serving chopstick. Bakit hindi mo inilagay sa dishwasher? Kamay ang gamit sa paghugas ng sarili niyang mangkok. Baka kasi humawa ang kulay. Ay nga pala, sabihan mo ang tatay mo na gamitin na lang ang sarili niyang mangkok simula ngayon. Hindi na niya kailangang gamitin ang chopsticks para sa lahat. Tay, narinig mo pala ang lahat. Wala lang iyon, wala lang iyon.
Lumabas lang ako para sumagot ng tawag tapos nadulas ang kamay ko. Linksui, ano ba talagang balak mo? Anak, huwag. Huwag ka nang makipagtalo kay Xiaoxu. Kasalanan naman ni tatay. Naging pabigat lang ako sa inyong dalawa. Sariling mangkok para sa pagkain. At tingin mo pa madumi ang chopsticks niya. Ano ba ang tingin mo sa tatay ko? Parang virus ba? May pagkaselan lang talaga ako sa kalinisan. At hindi mo lang ito nalaman ngayon. Selan sa kalinisan. Bakit kapag sa nanay mo hindi ka naman ganyan kaselan? Nanay ko siya. Alam ko kung paano siya mamuhay kaya kampante ako. Bakit hindi ka kampante sa tatay ko? Tingin mo ba madumi siya? Pinapanatili ko lang ang sarili kong mga nakasanayan sa buhay. May karapatan din naman ako sa bahay na ito. Hindi ba pwedeng magkaroon din ako ng sarili kong pamantayan? Ang pamantayan mo ay ang paupuin ang tatay ko sa maliit na upuan. Paggamitin ng sarili niyang mangkok at hugasan ng hiwalay ang chopsticks niya gamit ang kamay. Sa tingin mo ano ang mararamdaman niya sa ginagawa mo? Pwedeng hindi ka sumang-ayon. At pwede mo ring paalisin ang tatay mo. Karapatan mo iyan. Anak, pagluluto ka ni tatay ng makakain. 3 beses ko nang hinugasan ang mga kamay ko. Tutulungan ko po kayo. Huwag na, magpahinga ka na lang doon sa labas. Kaya ko na ito mag-isa. Gusto ni Xiaoxu ng mga pagkaing simple lang at hindi mamantika. Tanda lahat iyon ni tatay. Pa, bakit mo pa tinatandaan iyan? Bakit naman hindi ko tatandaan? Kung anong klaseng lasa ang gusto ng asawa mo. Kabisadong-kabisado ko iyan. Ayoko namang hindi magustuhan ni Xiaoxu ang pagkain niya. Nagugutom na ba si Xiaoxu? Halika na rito at kumain. Hinugasan ba ang mga gulay na ito? Nagugutom na ba si Xiaoxu? Halika na rito at kumain. Hinugasan ba ang mga gulay na ito? Hinugasan ko. 3 beses ko pang ang hinugasan. Bawat dahon niyan, kinuskus ko talaga. Hindi ako nagugutom, kumain ka na lang. Xiaoxu, medyo matabang ang pagkakaluto ko rito. Hindi ito maalat, tikman mo naman. Hindi ba masarap ang luto ko? Sa susunod, aayusin ko na ang pagluluto ko. Hindi naman sa ganoon. Maupo ka na rito at kumain. Ang sarap, pa, ang sarap ng luto mo. Linksui. Buong hapon nagluto ang papa ko. Sana man lang umupo ka muna at kumain kahit kaunti. Chen mo, nagpakasal ako sa iyo. Hindi para paglingkuran ang tatay mo. Hindi ko naman sinabing paglingkuran niya ako. Kung gusto niyang magluto, di magluto siya. Kung ayaw kong kumain, di huwag akong kumain. Mahirap ba iyong intindihin? Naghugas siya ng kamay. 3 beses pa nga. Tinandaan pa niya na ayaw mo ng maalat. At ano naman ngayon? Gising pa si Papa. Anak, lahat ng ito naipon ko. Sa kabuuan, 60,000 piso ito. Gamitin mo pambayad sa hulog ng bahay. Hindi naman malaki ang maitutulong ko sa iyo. Maliit na tulong lang ito mula sa puso ko. Papa, ibalik mo na to. Hindi ko kailangan to, tatay. Inipon mo iyan ng buong buhay mo. Ano to? Pera para sa pagtanda ng tatay mo. Linksui, 60,000. Inipon sa loob ng 15 taon. 60,000 divide sa 15. 4,000 bawat taon. Mahigit 300 bawat buwan. Ano namang mabibili ng 60,000 rito sa lungsod? Kahit kalahating banyo lang. Kahit isang parking space hindi mabibili niyan. Sino pa ba ang nag-ipon ng barya ngayon? Para lang ipambayad sa mortgage. Kahit bangko hindi yan tatanggapin. Baka isipin pa ng iba, na basurero ang pamilya natin. Linksui, tumahimik ka nga. Kung talagang may malasakit ang tatay mo, dapat matuto siyang umasta ng maayos bilang bisita. Hindi yung magdadala siya ng isang supot ng maruruming money at ilang salansa ng lumang pera para lang magdrama rito. Nakaalis na ang tatay ko. O tapos, hindi pa nga siya nakakatira rito sa lungsod ng 5 araw. Diring-diri ka sa dumi ng sapatos niya. Nag-disinfect ka pa noong umupo siya sa sofa. Gusto mo hiwalay ang plato niya. Hindi mo man lang pinasabay kumain sa mesa.
Ang 60,000 inipon niya ng 15 taon. Pinababalik mo sa kanya. Tingnan mo kung ano ang nakasulat dyan. Para kay Muerto. Tapos sasabihin mong hindi mo kailangan to. Chen mo, ako ba ang nagpaalis sa kanya? Bilang manugang niya, ginawa ko naman ang lahat ng dapat kong gawin. Kung gusto niyang umalis, mapipigilan ko ba siya? Iyan ba ang tinatawag mong ginawa mo ang lahat? Bakit ano pa ba dapat? Sa ating dalawa ang bahay na ito, hindi sa tatay mo. Maayos naman ang buhay niya doon sa probinsya. Bakit kailangan pa niyang pumunta rito sa lungsod? Pagod na ako sa trabaho araw-araw. Bumalik ka na. Tama na. Alam mo ba kung ano ang isinulat ni Papa sa likod ng papel? Ang sinulat niya ay, "Huwag mong sisihin si Xiaoxu. May meeting ako ngayon. Pag-usapan na lang natin mamayang gabi." Xiao mo, simula ngayon. Ako na muna ang mag-aasikaso ng bahay ninyo. Kayong mga kabataan, hindi nyo pa alam kung paano magpatakbo ng buhay pamilya. Sinabi sa akin ni Xiaoxu. Bakante naman yung kwarto para sa bisita. Tamang-tama doon na lang ako matutulog. Maganda doon, malawak at maliwanag. Palitan lang ang kurtina, okay na. Kailangang disinfect ng maigi ang kwartong ito. At palitan ng bagong sapin sa kama. Hindi kasi ako sanay na matulog sa gamit na ng iba. Kwarto ng tatay ko yan. Nako, umalis na siya kaya bakante na naman. Sakto lang naman. Ano ito? Yung 60,000 piso na ipinadala niya. Sino pa ba ang gumagamit ng lumang pera na nakatali ng ganito ngayon? Mukhang galing sa basurahan. Sabihin mo ulit yan. Yung 60,000 piso na ipinadala niya. Sino pa ba ang gumagamit ng lumang pera na nakatali ng ganito ngayon? Mukhang galing sa basurahan. Sabihin mo ulit yan. Chen mo, ano bang balak mong gawin? Sige na, tikman mo na itong pork ribs, buong hapon ko itong nilaga. Ma, ilang beses nyo hinugasan ang gulay na ito? Siniguro nyo ba kung may natirang pestisidyo rito? Maraming chemical ang inispray sa broccoli. Noon, 3 beses hinuhugasan ni Papa ang gulay kapag nagluluto siya. Pero ang sabi ni Lin Xue, hindi raw malinis ang ganoon. Maraming beses kong ang hinugasan yan. Isa-isa kong ang hinugasan ang bawat piraso. Mag-order na lang ako ng pagkain sa labas. Xiao mo luto na ang mga ulam. Ma-okay lang po kain na kayo. Chen mo anong ibig mong sabihin? Wala naman akong ibig sabihin. Hindi ako panatag kaya hindi na lang ako kakain. Ginagawa ko ito para sa kabutihan ninyo ah. Buong hapon ko itong inihanda. Matama si Lin Xue. Kung hindi panatag hindi talaga panatag. Walang kinalaman ang sarap ng pagkain sa kung gaano mo ito katagal niluto. Dumating na ang inorder ko ako na lang ang kakain. Huwag niyo na akong hintayin. Xiaoxu may nagawa ba si Mama na mali? Chen mo, sinabi mo talaga ang mga bagay na iyan sa harap ng mama ko. Ano ba talagang ibig mong sabihin? Tinatanong mo ako kung anong ibig kong sabihin. Tinatanong kita kung anong ibig mong sabihin. Sino ba ang pinapakitaan mo niyan? Pinakasalan kita. Hindi para pagsilbihan ang mama mo. Ang mga sinabi mo mismo. Dapat naiintindihan mo iyan. Good night. Dapat lang sa tangang iyan. Mapwede bang hinaan mo ang volume? Ay pasensya na. Ihinaan na ni Mama ngayon. Ang lakas ng boses mo. Nagtatrabaho ako. Hayaan mo na. Magkatulad kayo ni Papa. Pareho kayong hindi nagbabago. Chen mo naghahanap ka ba talaga ng away? Nilakasan lang naman ng kaunti ni Mama ang Z. Kailangan mo ba talagang maging ganyan? Anong magkatulad kay Papa? Anong ibig mong sabihin? Hindi mo ba alam kung anong ibig kong sabihin? Noong nairita ka dahil malakas ang boses ni Papa noon. Bakit hindi mo sinabi sa sarili mo na naghahanap ka lang ng away? Xiaoxu dumaan dito ang Papa mo. Pakihinaan na lang ang volume ng gihi sa susunod. Hindi naman ito malaking bagay. Huwag kang mainip, nagsisimula pa lang to. Xiao mo, tingnan mo. Nilabhan ko ng di kamay tong mga puting polo mo. Sinong nagsabi sa inyong hawakan ang mga gamit ko? Nababaliw ka na ba, Chen mo? Buong hapon ko iyang nilabhan. Nababaliw ka na ba, Chen mo? Buong hapon ko iyang nilabhan. Sinabi ko bang labhan nyo iyan para sa akin?
Bye. Biyenan mo ako. Masama bang tulungan kitang maglaba? Maraming bakterya kapag di kamay ang laba. Sensitibo ang balat ko. Huwag niyo nang hahawakan ang mga gamit ko mula ngayon. Maraming beses ko iyang nilabhan. Binanlian ko pa ng mainit na tubig at pinlansa. Huwag niyo nang hahawakan ang mga gamit ko. Shen mo, buong hapon yang nilabhan ni nanay para sa'yo. Tapos itatapon mo lang sa basurahan sa mismong harap niya. Ano ba talagang problema mo? Ikaw ang nagturo sa akin nito. Na kapag hindi malinis ang isang bagay, dapat disinfect o itapon na lang. Nay, magpahinga na po kayo ng maaga. Sia Oksui, sabihin mo sa akin ang totoo. May sama ba siya ng loob sa akin? Sia Oksui, sabihin mo sa akin ang totoo. May sama ba siya ng loob sa akin? Habang naglalaba ako kanina, hindi ko maiwasang mag-isip. Inisip ko yung mga sinabi niya noong kumakain tayo. Inisip ko rin yung sinabi niya kahapon. Sabi niya, katulad mo ang tatay ko. Sia Oksui, may ginawa ka ba sa tatay niya? Nakatulad nito. Noong pinakasalan ko ang tatay mo, hindi rin ako pinakitunguhan ng maayos ng lola mo. Noong oras na yon, naisip ko, na kapag naging biyenan na ako, aalagaan ko ng mabuti ang manugang ko. Pagkatapos, naisip ko rin, noong nagkaasawa ka na, dapat maging mabuti rin ako sa manugang ko. Pero hindi kita naturuan, na ganyan din ang gawin mo sa tatay ng iba. Kaya yung mga ginawa mo sa tatay niya, ibinabalik niya sa iyo ngayon ng paisa-isa. Hindi ito para ibalik kay nanay, kundi para ibalik sa iyo para makita mo. Ano ang dapat kong gawin? Kain na, hindi na masarap ang lugaw kapag lumamig. Nanay mismo ang nagpaalsa sa manto. Walang hinalong baking powder. Siyaw mo. May sasabihin sana si nanay sa iyo. Noong araw na dumating si nanay rito, hindi ko alam na ang tatay mo rito ay nakaranas pala ng ganoong mga paghihirap. Hindi rin naging mabuti ang lola ni Sia Oksui kay nanay noon. Naisip ni nanay noon, kapag naging biyenan na ako, sisiguraduhin kong magiging mabuti ako sa aking manugang. Nang ipanganak si Sia Oksui. Pero hindi naisip ni nanay, na kapag napasama sa pamilya natin ang anak ng iba, dapat din tayong maging mabuti sa tatay niya. Noong pumanaw ang tatay mo, sinabi pa nga niya sa iyo na huwag mong sisihin si Sia Oksui. Ang tagal mong nagtiis. Siguradong sobrang sakit niyan sa puso mo. Siyaw mo tungkol sa nangyari sa tatay mo. Humihingi ng tawad si nanay sa iyo para kay Sia Oksui. Nay, hindi mo kailangang humingi ng tawad para sa kanya. Dahil hindi mo naman siya mapapalitan. Kung sino ang may gawa, siya mismo ang dapat magbayad. Chen mo, nagkakaganyan na nga ang nanay ko. Ano pa ba ang gusto mong mangyari? Noong pumanaw ang tatay ko. Ano nga ulit ang sinabi mo noon? Siyaw mo. Sabihin mo kay nanay. Paano ba mawawala ang galit mo? Nay, may mga bagay na hindi basta-basta mawawala. Sia Oksui, aalis na si nanay. Huwag mo nang pigilan si nanay. Kung mananatili pa rito si nanay, patuloy niya lang itong gagawin. Ang lahat ng ginawa mo sa biyenan mo, ay ibabalik niya ring lahat sa akin. Hindi naman galit si mama kay Xiao mo. Nag-aalala lang si mama sa kanya. Masaya ka na ba? Ilang araw lang naman bumisita rito si mama. Tinaboy mo siya. Ngayon masaya ka na ba? Hindi man lang umabot ng 5 araw ang pananatili ni Papa rito sa lungsod. Alam mo ba noong umalis si Papa, kung ano ang iniisip ko? Iniisip ko noon. Kung kailan mo ba siya tatawaging Papa? Lin-Xu, noong umalis ang mama mo tinawagan ka pa niya. Pero si Papa noong umalis siya hindi man lang tumawag. Ngayon alam mo na, kung ano ang pakiramdam na makitang umalis ang sarili mong ina. Hindi ko pa natatapos ang ginagawa ko. Taba. Moj. Nakuha ko na ang mga kailangan mo. Nandito na ang lahat ng detalye tungkol sa kumpanya ni Lin-Xu. Magkapatid na ang turingan natin sa dinami-dami ng taon. Isang salita mo lang, asikaso agad. Ang pinakamalaking kliyente ng kumpanya nila ay walang iba kundi ang daddy group natin. Tulungan mo akong magpanggap sa isang palabas para makuha niya ang kontrata mula sa iyo. At ang bawat paghihirap na ipinalasap niya sa tatay ko. Ang bawat pait ng karanasang iyon, ibabalik ko rin sa kanya ng buong buo. Walang labis, walang kulang. Moj.
Ikaw ang masusunod. Moj, nandito na ang lahat. Ang 40% ng mga kontrata ng kumpanya nila ngayong taon ay dumaan lahat sa iyo. Huwag ko na ba siyang bigyan ng bagong kontrata? Ay, renew mo. Hindi lang basta renew. Magpakalat ka rin ng balita para makarating sa kanya. Sabihin mo na magtataas ng antas ang estratehikong pakikipagtulungan ng Daddy Group. At kailangan niyang personal na makipag-ugnayan. Para isipin niyang nakuha na niya ang loob ng pinakamakapangyarihang kliyente. Sigurado ka na ba talaga dito, Moj? Kapag nalaman na niya ang katotohanan. Kapag tumama na ang hagupit na ito, tuluyan nang mawawasak ang pamilya mo. Sa tingin mo ba may pamilya pa akong natitira? Hinamak niya noon ang sapatos ng tatay ko. Ang tatay ko, buong buhay niyang hindi man lang nakita kung ano ang hitsura ng mga imported na supermarket. Ang alam lang niya ay ibigay sa akin ang lahat ng pinakamaganda. At pagkatapos ay ibigay naman ang pinakamainam sa kanya. Hindi siya pumunta rito para maningil ng utang. Pumunta siya para magdala ng mga regalo. Ngayon, oras na para siya naman ang magmakaawa sa akin. Linksu, hulog ng langit ang napakalaking swerteng ito. Ang Daddy Group, magtataas sila ng antas ng pakipagtulungan ngayong taon. Ang chairman nilang si Wang Jiangwo. Ikaw mismo ang hiniling na makipag-usap. Wang Jiangwo, hindi ko pa siya nakikilala. Ang lagi ko namang kausap noon ay si Manager Lin ng Purchasing Department nila. Mismong chairman na ang pumili sa iyo. Ibig sabihin yan, ang nakaraan mong proyekto ay nagustuhan talaga nila ng husto. Linksu, kapag nakuha mo ang kliyenteng ito, ang posisyon bilang South China Director ngayong taon, ay may sapat na akong dahilan para ibigay sa iyo yan. Sabi ng panig ng Daddy, mag-set daw ng oras sa susunod na linggo. Mismong ang chairman ang makikipagpulong sa iyo. Maghanda kang mabuti. Chen Mo, may gusto sana akong itanong sa iyo tungkol sa trabaho. Ang kliyente ng kumpanya namin, ang Daddy Group ay bigla na lang. Humiling na ako ang makipag-ugnayan sa kanila. Para sa proyekto ng chairman nila. Noong tiningnan ko, ang mga nakaraang transaksyon ng Daddy Group ay parang may kinalaman sa iyo. May kakilala ka ba sa Daddy Group? Linksu, kung paano mo itinrato ang papa ko noon. Nakalimutan mo na ba? Hindi ka pa nga humihingi ng tawad sa papa ko. Hindi mo pa sinasabi sa kanya na nagkamali ka. Kapag naalala mo na ang mga salitang yan, saka mo na ako tanungin tungkol sa trabaho. Xiao Liu, palitan mo ng deboteng salamin ang mineral water. Hindi pwedeng plastic na bote ang gamitin para sa malalaking kliyenteng tulad ni Sir Wang. Sige po. Manager Lin, nandito na si Sir Wang. Naku, Manager Lin, matagal ko nang naririnig ang pangalan mo. Welcome po, Sir Wang. Ako po si Lin Xu. Ikinagagalak ko kayong makilala. Napakalawak at napakaliwanag naman ng lugar na ito. Ang ganda naman, di hamak na mas maayos kaysa sa opisina namin sa bukid. Doon nga sa amin, may mga nakasabit pang mais sa pader. Ito po ang para sa Daddy Group. Inihanda naming plano para sa ating estratehikong pakikipagtulungan. Pakiusap po, tingnan niyo muna ito. Manager Lin, napakakapal naman ng bagay na ito. Alam mo naman, hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Diretsuhin mo na lang ako tungkol dito. Sa tingin mo ba, ubra ito o hindi? Siyempre naman, walang problema sa pakikipagtulungan natin. 3 taon nang nagsisilbi ang kumpanya namin sa Daddy Group. Kaya subok na ang karanasan namin. Boss Wang. Ang sarap ng tubig na ito ah. Anong brand ba ito? Padalhan mo nga rin ng ilang kahon ang bukid namin pagkatapos nito. Mabuti naman po at nagustuhan nyo, Boss Wang. Upo po muna tayo para maipagpatuloy natin ito. Manager Lin, may nagkwento na sa akin tungkol sa iyo. Sabi nila, ikaw raw ang pinakamagaling na manager sa kumpanya nyo. Diretsahan kasi akong tao. Isa lang talaga ang pinaniniwalaan ko. Dapat marunong kumain at marunong magtrabaho, iyon ang mahalaga. Tingnan mo nga itong tiyan ko dahil ito sa katakawan ko. Ha. Manager Lin, wag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Iwan mo muna rito ang plano mo. Titingnan ko na lang kapag may oras ako. Kailangan mong sumama sa akin sa bukid ko. Ganoon na nga, desidido na ako. Isama mo ang mga tao mo sa susunod na linggo. Malaki ang bukid ko kaya maraming matutuluyan doon. Ay nga pala, siguraduhin mong flat shoes ang suot mo sa pagbisita natin doon. Iyang high heels mo kasi. 3 hakbang mo pa lang sa lupa ko, siguradong mayayari na agad ang paa mo. Hiye! Manager Lin, napalitan ko na po ang tubig. Lumabas ka muna. Talaga bang tanga ang taong ito o nagkukunwari lang siya? Bakit? Anong nangyari? Wala naman, isa lang siyang baduy na amo. Walang pinag-aralan at walang modo. Ay, ganoon ba siya kahirap kausapin? Kailangan ko pang pumunta sa bulok niyang bukid sa susunod na linggo. Habang nakasuot pa ng flat shoes.
Sabi niya nasa bukid niya raw ang sapatos ko. 3 hakbang palang matitipalok ka na. May kilala ka ba sa daddy group? Ano namang problema sa pagpunta sa bukid? Sige na huwag mo na lang pansinin ang tinanong ko. Pare-pareho lang talaga ang mga taga-probinsya. Aray! Ang sapatos ko. Anong tinitingnan mo? Hilahin mo na nga palabas ang sapatos ko. Nasaan ba si Wang Jiangwo? Ganyan ba talaga siya mag-asikaso ng mga kliyente? Pinadaan pa tayo sa ganitong bulok na lugar. Ay Manager Lin, bakit ngayon lang kayo nakarating? Kanina pa ako naghihintay dito. Manager Lin, sinabi ko naman sa inyo na mag-flat shoes kayo. Hindi kayo nakinig. Ayan na tipalok tuloy kayo. Halika, huwag na kayong mahiya. Tikman nyo itong bagong pitas lang sa bukid namin. Mas malinis pa ito kaysa sa mga imported sa supermarket sa syudad. Paano ko naman kakainin ito? Puno kaya ng putik ang ibabaw nito. Tikman nyo itong bagong pitas lang sa bukid namin. Mas malinis pa ito kaysa sa mga imported sa supermarket sa syudad. Paano ko naman kakainin ito? Puno kaya ng putik ang ibabaw nito. Sir Wang. Napakalaking abala naman po nito. Ako na po ang hahawak para kay Boss Lin. Huwag mo ngang hawakan iyan. Hayaan mong siya mismo ang humawak niyan. Pumunta rito para mag-inspeksyon. Pero kahit ang mga tanim na tumutubo sa bukid namin, hindi man lang magawang hawakan. Tapos gusto pa makipag-partner sa atin. Hawakan niyo ito, Manager Lin. Si Yao Liu, malinis ba ang pagkakahugas ng mangkok na ito? Paano naman kakain ang tao rito? Galing kasi sa syudad. Nandidiri yata sa mangkok natin. Kung ayaw mong kumain, edi huwag. Bahala siyang magutom dyan. Boss Lin. Hinaan mo naman ang boses mo. Tinitingnan tayo ng lahat dito. Kuya mo dumating na siya. Dahil lang sa isang mangkok. Nagwawala siya ngayon sa kantina natin. Tinanong niya kung malinis ba ang mangkok. Nakakatawa talaga, haha. Ganoon pa rin talaga siya. Huwag kang mag-alala, kuya mo. Ngayon, kailangan nating iparana sa kanya ang hirap. Manager Lin, nandito na tayo. Ito ang inihanda ko para sa iyo. Presidential Suite. Ang pinakamagandang villa sa bukid natin. Ito ba ang villa? Bakit naman hindi? May sarili itong gate at bakuran. At may kasama pang sariling gulayan. Tingnan mo naman. Napakaganda ng tanawin. May aircon ba rito sa loob? May mainit na tubig ba? Malinis ba ang mga sapin sa kama? Grabe talaga ang mga tagalungsod. Napakaselan. Hindi mabubuhay ng walang aircon. Ha. Mabubaliw na ako. Ano ba talagang klaseng lugar ito? Napakabaho. Ang baho-baho talaga. Manager Lin, kumain ka na. Bakit ka nakatunganga dyan? Tikman mo ang luto sa bukid namin. Masustansya ito. Ayaw kong kumain. May dumi sa ibabaw niyan. Dumi ba ka mo? Gawa ito mismo ng nanay ko. Ito na ang kinakain namin buong buhay namin. Wala akong pakialam sa kinakain ninyo. Nandito ako para pag-usapan ang pakikipagtulungan natin. Gusto kong maligo. Gusto kong magpalit ng damit. Gusto kong kumain ng malinis na pagkain. Gusto ko ng maligo. Gusto ko ng magpalit ng damit. Gusto kong kumain ng malinis na pagkain. Manager Lin, nandito ka para maranasan ang buhay dito. Hindi para magpasarap. Ang mga magsasaka rito sa amin. Ganyan na ang naging buhay nila habang buhay. Sino ba namang kakain ito? Ang mga imported lang sa supermarket ang malinis. Tabi ka nga muna. Dito ka maupo. Bagong bili lang ang sofa. Mahirap labhan kapag nadumihan. Pasensya na po, Boss Wang. Hindi lang po ako agad nakapag-adjust. Kasalanan ko po. Oh, Manager Lin, anong klaseng palabas ba ito? Nagpapaawa ka ba? Hindi po ako umaarte. Hindi ko po dapat hinusgahan ang lugar na ito gamit ang sarili kong pamantayan. Patawad po, puro ka lang salita. Kayong mga tagalungsod ang pinakamahusay sa mabulaklak na salita. Patunayan mo sa akin. Maupo ka at kainin mo iyan. Boss Wang, pwede na po ba nating pag-usapan ang partnership ngayon? Anong saysay kung puro maalat na gulay lang ang kakainin mo? Kainin mo ito. Pagkatapos mong kumain, dadalhin kita para makita mo ang totoong buhay rito. Tara na, Manager Lin, dadalhin kita para makita mo ang totoong nangyayari. Nakikita mo ba yan? Si Tatay Zhang yan. 68 taong gulang na siya. Manager Lin, bawat subo ninyong mga tagalungsod ng organic na gulay ay bunga ng mga kamay na tulad niyan. Hindi ba gusto mong makaranas? Halika rito, masyadong maraming damo sa taniman ng kamatis na ito. Bunutin mo ang mga ligaw na damong yan. Boss Wang, ito po kasi. Hindi pwede ang ganito. Nandito si Boss Lin para makipag-usap tungkol sa negosyo. Hindi para magtrabaho sa bukid.
Kahit trabaho sa bukid hindi man lang alam. Anong pakikipagtulungan ang sinasabi nyo? Kung ayaw niyang gawin iyon, umalis na kayo ngayon din. Maghintay ka muna sa gilid. Sige, magbubunot ako. Kuya mo, itong asawa mo, parang nag-iba na talaga siya. Anong ibig mong sabihin? Buong umaga siyang nagbunot ng damo sa bukid. Puno ng putik ang buong katawan. Sugat-sugat na nga ang mga kamay niya. Pero hindi man lang dumaing. Kulang pa iyan. Kuya mo, mukhang hindi na niya kayang tumayo. Noon, suot ng tatay ko ang lumang sapatos na kanvas. At naglakad ng 40 li sa daang bundok. Kapag naintindihan na niya kung gaano kabigat ang sapatos na iyon, doon pa lang ito matatapos. Tumayo ka na. Masyadong malakas ang ulan. Boslin, okay ka lang ba? Tulungan niyo siyang makasakay sa kotse. Ang tungkol sa pagtutulungan natin. Bukas na lang natin pag-usapan. Kuya mo talaga. Napakalupit talaga ng ginawa mo. Ma, bakit ka bumalik? Xur. Naunawaan na ni Mama. Ma, ano ang naintindihan mo? Ang mga sinabi ni Xiao mo ay hindi para pagalitan si Mama. Ginagawa niya iyon para sa tatay niya. Para turuan ka. Alas 5 ng madaling araw nang mamatay ang tatay niya. At noong hapon ding iyon tayong dalawa, ay sumakop na sa bahay nila. Xur. Tayo. Napakasama ng ginawa natin. Ang laking kasalanan ng nagawa natin. Noong araw na pumanaw ang tatay niya, hindi pa nga lumalamig ang kama sa guest room. Lumipat na agad si Mama rito ng masayang-masaya. At nandidiri pa ako sa mga gamit na ginamit niya. Gusto ko pang palitan at disinfect ang lahat. Bakit ba siya nagrereklamo na marumi ang niluluto ko? Bakit niya tinapon ang nilabhan kong polo? Diretso sa basurahan. Bakit nagagalit siya kapag malakas akong maggihi? Ang lahat ng ito, ginawa mo rin sa biyenan mo. Hindi siya naghihiganti kay Mama. Ipinaparanas lang niya sa iyo ang mga hirap na dinanas ng tatay niya. Para makita mo ng buong buo ang naramdaman niya noon. Hindi siya naghihiganti kay Mama. Ipinaparanas lang niya sa iyo ang mga hirap na dinanas ng tatay niya. Para makita mo ng buong buo ang naramdaman niya noon. Pwede naman niyang sabihin sa akin ng direkta. Bakit kailangan pa niyang gumamit ng ganitong paraan? Para pahirapan ka. At kung sasabihin ba niya sa iyo ay makikinig ka. Noong pumunta rito ang biyenan mo, kahit isang mangkok ay hindi mo siya pinahawakan. Ano ba ang itinuro ko sa iyo noon? Xiao mo. Kasalanan ni Mama. Noong araw na pumanaw ang tatay mo, hindi sana ako lumipat dito agad. Humihingi ako ng tawad para kay Xiaoxu. Ma, ang taong dapat mong hinga ng tawad ay hindi ako. Xur. Sumama ka kay Mama pabalik sa kwarto. Ayoko. Chen mo, lumabas ka riyan. Lumabas ka rito ngayon din. Ginagawa mo lang akong katatawanan. Hindi ba? Pinayagan mo ang kaibigan mo na iyon. Naipahiya ako doon sa bukid. At iwanan ako sa putikan. Tuwang-tuwa ka ngayon, no? Papel. Hiwa. Hiwalayan. Para lang makaganti sa akin. Kaya nakikipaghiwalay ka sa akin. Ginawa ko naman ang lahat ng kaya kong gawin. Pero hanggang ngayon, iniisip mo pa ring naghihiganti ako sa iyo. At pinapahiya kita. Hindi ko naman kailangan ang apology mo sa tatay ko. Ang gusto ko maramdaman mo talaga mula sa puso mo. Na hindi mo dapat trinato ng ganoon ang tatay ko. Papeles ng paghihiwalay. Basahin mong mabuti ang mga papeles. Wala akong hihinging kahit ano. Isang tanong lang ang gusto kong sagutin mo. Kung maulit man ang lahat, sasabihin mo pa rin ba sa tatay ko? Sino ba namang kakain yan? Hiwalayan. Siya, gusto kanyang hiwalayan. Bakit humantong sa ganito? Ilang araw pa lang si Mama rito. Paano ko ba nagulo at nasira ang pamilya niyo?
Sure. Alam mo ba noong maghiwalay kami ng tatay mo, kung paano ko kinaya ang mga taong lumipas? Araw-araw kong iniisip na ako ang nagkulang, na hindi ako naging mukhang desente, na hindi ako naging elegante, kaya niya ako iniwan. Kaya sa mga taong lumipas, tinuruan kitang maging mapili at elegante sa lahat, at mamuhay ng mas sopistikado kaysa sa kahit sino, dahil ayaw kong matulad ka sa akin, na mamaliitin lang ng ibang tao. Pero ang tatay ni Xiao mo, inilaan niya ang buong buhay niya, para lang mayahon ang anak niya mula sa bundok, ni hindi man lang siya nakakain ng mapayapa, dahil natatakot siyang kumain dito sa inyo. Pagkatapos ng lahat ng ginawa natin sa kanya, mas malupit pa sa ginawa ng tatay mo sa akin noon. Hindi kita kinamumuhian. Hindi ko lang talaga alam kung paano ko ipapaintindi sa iyo. Lindsay, ano bang ginagawa mo? Kasasara pa lang natin ng kontrata sa Daddy Group, tapos aalis ka ngayon. Ikaw pa naman ang nag-ayos ng deal na ito. Sir Zhao, kailangan ko po kayong iwasto. Hindi ako ang nakakuha ng deal na ito. Ang asawa ko ang nakakuha nito. Anong ibig mong sabihin? Nagre-resign na ako. Galing sa probinsya ang pamilya ko. Medyo mahirap lang ang sitwasyon namin. Hindi mo ba mamasamain yun? Ikaw mismo ang mahal ko. At wala nang iba. Pero kalaunan, nakalimutan ko. May 3 araw ka pa. Uwi si kuya mo sa probinsya sa Makalawa. Sir, uminom ka muna ng tubig. Katatawag ko lang sa kanya. Pero hindi niya sinasagot. Nagpareserba siya para bukas ng madaling araw. Ng tiket sa tren pa uwi sa probinsya alas 7 ng umaga. Sure. Alam ni Mama, ang pagpunta ko rito ay nagdulot lang ng mas malaking gulo sa inyo. Walang kasalanan ang mama mo. Kung nakapagpasya ka na sundan mo siya. Dahil kung hindi ka pupunta, ganito na lang ang magiging takbo ng buong buhay mo. Chen mo. Chen mo. Sasagutin kita. Kung mabibigyan lang ako ng isa pang pagkakataon, hindi ko na ulitin yun, nagkamali ako. Anong ginagawa mo rito? Ako. Nandito ako para sagutin ang tanong mo. Naiwan na ako ng tren. E di bumili na lang tayo para sa susunod na biyahe. Hindi rito ang tamang lugar para mag-usap. CJ, kahit saan mo gustong pumunta sasamahan kita. Napag-isipan ko na. Gusto kong sumama sa iyo pa uwi sa probinsya ninyo. Para makita si tatay. Gusto kong humingi ng tawad sa kanya ng personal. Hindi na kailangan. Bakit? Kung pupunta ka, kakabahan lang si tatay. May ipaliliwanag ko naman sa kanya. Anong sasabihin mo? Sasabihin mo ba sa kanya na dati diring-diri ka sa kanya at ngayon ay hindi na? Ano na lang ang iisipin niya? Hindi sa ganoon. Payagan mo akong sumama. Hayaan mo ako mismo ang magsabi sa kanya. Hindi dahil nadumihan niya ang paningin ko, kundi dahil ako mismo ang nabulag. Ang tatay mo, naglakad lang pala mula rito hanggang sa bahay natin. Itong daan na ito, mas mahirap pang lakaran kaysa sa daan sa bukid. Alam ko. Nakabalik na pala si Moa. Opo, Lolo. Nandito na po ako. Moa, ito ba yung asawa mong galing sa syudad? Ang senyorita, bakit nakayapak pang naglalakad ngayon? Hindi naman ako nagkakamali eh. Balita ko noong nagpunta si Dashan sa inyo. Hindi niyo man lang pinaupo sa sofa. Kailangan pa niyang gumamit ng sarili niyang pinggan. Kaming mga taga-probinsya ay napakadudumi namin. Uwi na tayo, Tay.
Siya. Takot pa rin siya sa atin. Kayo pala, bakit kayo napauwi? Dahil ba, nakagawa na naman ako ng gulo o sakit ng ulo sa inyo. Pasensya na po. Ako ang may kasalanan. Hindi niyo po kasalanan. Kahit kailan hindi niyo po naging kasalanan. Anak, ano ba ang ginagawa mo? Tumayo ka na riyan, malamig ang sahig. Huwag kang lumuhod sa akin, baka mabawasan ang buhay ko. Kuya mo. Pumasok muna tayo sa loob. Hayaan muna natin silang magpaliwanag. Ako na po ang magluluto. Ma, paano po linisin ang isda? Nasaan ka? Nandito ako kina Papa. Sabihin mo na sa akin dali. Hayaan mo na lang. Maglugaw na lang tayo. Matanda na ang papa mo. Mabuti ang lugaw sa tiyan niya. Tikman niyo po. Kasi, unang beses ko pong magluto nito. Masarap. Masarap. Mas masarap pa sa luto niyo, Pa. Kung masarap po, kumain pa kayo ng marami. Bukas, pumunta tayo sa bayan. Anong gagawin natin doon? Bibili tayo ng mga bagong mangkok. Bumili tayo ng 4, para sa buong pamilya natin. Tito, kuya mo. Napasugod ako rito dahil sa bango ng luto nyo. Ang sarap talaga ng luto mo, ate. Nandito na si Taba. Maupo ka, maupo ka. Kuya mo, pumunta ako rito ngayon, para makipag-usap sa iyo tungkol sa seryosong bagay. Nakuha ng daddy group natin ang pre-audit qualification para sa sertipikasyon ng organikong produkto ng European Union. Ngayon, kailangan na lang natin ng isang modelong base. Gusto kong ikaw ang manguna rito, para ang mga kooperatiba sa nayon natin ay mapag-isa at mapagsama-samang lahat, at gawing isang standardized na modelong bukid. Kapag nagtagumpay ito, sa susunod ang mga gulay ng nayon natin ay direkta nang ibebenta sa Europa. Tutulungan ko siya. Nagtrabaho ako bilang sales sa isang mamahaling kumpanya ng home design ng 5 taon. Kabisadong-kabisado ko kung ano ang gusto ng mga mayayaman. Ang mga organikong gulay ng nayon natin, hindi lang dapat sa Europa ibenta, kundi ibebenta ko rin ang mga ito sa syudad. Sa bawat pamilyang minamaliit ang pagkaing bukid. CJ, ngayon, mukha ka na talagang asawa ng aking kuya mo. Tatay, isama niyo po ako sa bukid ngayon. Gusto ko pong makita ang trabahong ginawa niyo buong buhay niyo. Kung ano talaga ang itsura niyon. Sige ba, halika na. Tingnan mo ito, itong may bilog na dahon. Ay gulay, itong may matutulis na dahon. Ay kailangang bunutin. Tingnan mong mabuti, kung ano ang ginagawa ni tatay, iyon din ang gawin mo. Ang lupang ito, kahit dumi o putik ang kinakain, ang tumutubo rito, ay mga malilinis na bagay. Ayos lang, walang problema. Ako na ang magpupuno dito. Hindi naman madumi tong lupa. Yung mga sinabi ko noon, ako pala tong madumi. Aba, marunong na palang magbukid ang manugang na tagalungsod. Sino naman kayang pinapakitaan yan? Nagpapakitang tao lang yan. Hindi na siguro makatagal sa lungsod. Kaya umuwi dito sa probinsya para magpalusot. Sinasabi ko sa inyo, sa ganyang pagpapanggap lang, akala ba niya yung mga dati niyang masasamang ginawa ay mabubura na lang? Asa pa siya. Balay, nandito si Xiulan para humingi ng tawad sa inyo. Kasalanan ko, hindi ko naturuan ng maayos ang anak ko. Kaya marami siyang nagawang pagkakamali. Pasensya na po. Balay, bakit ka nagkakaganyan? Tumayo ka na dyan. Kalimutan na natin ang nakaraan. Ang mahalaga ay okay ang mga bata. Ngayong nandito ka na, dito ka na tumuloy. Maraming bakanting kwarto dito. Magsama tayo ng mabuti. Balay, sa totoo lang, ang sarap ng buhay dito. Kaysa naman sa araw-araw kong pagpunta sa plaza para sumayaw, mas nakaka-relax to. May problema tayo. Ang mga inspektor mula sa ICI magsasagawa ng surprise inspection bukas. Kuya mo, tapos na ang pagsasaayos sa kooperatiba. Pero sa pakikipagharap sa mga taga-ICI, kailangan nating maging presentable. Para sa packaging at pag-promote ng brand, kumuha ako ng pinakamagaling na team mula sa lungsod. Sa loob ng 3 araw, siguradong handa na ang plano. Hindi na kailangan. May sarili kaming team.
Hindi organikong gulay ang aming focus, kundi ang lasa ng lutong magulang na hindi mo maiuwi. Emosyon ang ating gagamitin. Target na mamimili ay yung mga gustong magpakita ng pagmamahal sa magulang, pero walang oras umuwi ng mga tagalungsod. Mas profesional pa ito kaysa sa mga taong nahanap ko. Ganyan ka nga talaga. Ikaw ang nagpabalik nito sa akin. Pa, tingnan mo sa susunod, ang mga sertipikadong organikong gulay ay maaari nang i-scan para malaman ang pinagmulan, kung sino ang nagtanim, at kung saang lupa. Kitang-kita at malinaw na malinaw. Anak, noong bagong dating ka pa lang, talagang natakot si Papa. Baka sabihin mong hindi maganda rito. Baka bigyan mo na naman ng problema siksiyaw mo. Pero nitong mga nakaraang araw nang makita kitang nagtatrabaho sa bukid, at nakikipag-usap ng maayos sa mga taga na yon, nagkamali rin ako sa pakikitungo sa iyo noon. Pababalik ako rito taon-taon. Ako na ang magtatanim ng mga gulay, at kayo naman ang gagabay. Ilang buwan na ang nakalipas. Sinabi ko sa iyo sa istasyon ng tren, na hindi ko alam kung paano haharapin ang tatay ko. Ngayon, araw-araw nang nagtatanong si Papa, kung kailan ka babalik para bisitahin siya. Bakit mo ibinibigay sa akin ito? Basag na ang mangkok, huwag mo nang subukang buuin pa. Nariyan pa rin ang lamat. Bumili na lang tayo ng bagong set. Ganoon din sa kasal. Ikaw ang masusunod. Moj, nandito na ang lahat. Ang 40% ng mga kontrata ng kumpanya nila ngayong taon ay dumaan lahat sa iyo. Huwag ko na ba siyang bigyan ng bagong kontrata? Ay, renew mo. Hindi lang basta renew. Magpakalat ka rin ng balita para makarating sa kanya. Sabihin mo na magtataas ng antas ang estratehikong pakikipagtulungan ng Daddy Group. At kailangan niyang personal na makipag-ugnayan. Para isipin niyang nakuha na niya ang loob ng pinakamakapangyarihang kliyente. Sigurado ka na ba talaga dito, Moj? Kapag nalaman na niya ang katotohanan. Kapag tumama na ang hagupit na ito, tuluyan nang mawawasak ang pamilya mo. Sa tingin mo ba may pamilya pa akong natitira? Hinamak niya noon ang sapatos ng tatay ko. Ang tatay ko, buong buhay niyang hindi man lang nakita kung ano ang hitsura ng mga imported na supermarket. Ang alam lang niya ay ibigay sa akin ang lahat ng pinakamaganda. At pagkatapos ay ibigay naman ang pinakamainam sa kanya. Hindi siya pumunta rito para maningil ng utang. Pumunta siya para magdala ng mga regalo. Ngayon, oras na para siya naman ang magmakaawa sa akin. Linksu, hulog ng langit ang napakalaking swerteng ito. Ang Daddy Group, magtataas sila ng antas ng pakipagtulungan ngayong taon. Ang chairman nilang si Wang Jiangwo. Ikaw mismo ang hiniling na makipag-usap. Wang Jiangwo, hindi ko pa siya nakikilala. Ang lagi ko namang kausap noon ay si Manager Lin ng Purchasing Department nila. Mismong chairman na ang pumili sa iyo. Ibig sabihin yan, ang nakaraan mong proyekto ay nagustuhan talaga nila ng husto. Linksu, kapag nakuha mo ang kliyenteng ito, ang posisyon bilang South China Director ngayong taon, ay may sapat na akong dahilan para ibigay sa iyo yan. Sabi ng panig ng Daddy, mag-set daw ng oras sa susunod na linggo. Mismong ang chairman ang makikipagpulong sa iyo. Maghanda kang mabuti. Chen Mo, may gusto sana akong itanong sa iyo tungkol sa trabaho. Ang kliyente ng kumpanya namin, ang Daddy Group ay bigla na lang. Humiling na ako ang makipag-ugnayan sa kanila. Para sa proyekto ng chairman nila. Noong tiningnan ko, ang mga nakaraang transaksyon ng Daddy Group ay parang may kinalaman sa iyo. May kakilala ka ba sa Daddy Group? Linksu. Kung paano mo itinrato ang papa ko noon. Nakalimutan mo na ba? Hindi ka pa nga humihingi ng tawad sa papa ko. Hindi mo pa sinasabi sa kanya na nagkamali ka. Kapag naalala mo na ang mga salitang yan, saka mo na ako tanungin tungkol sa trabaho. Xiao Liu, palitan mo ng deboteng salamin ang mineral water. Hindi pwedeng plastic na bote ang gamitin para sa malalaking kliyenteng tulad ni Sir Wang. Sige po. Manager Lin, nandito na si Sir Wang. Naku, Manager Lin, matagal ko nang naririnig ang pangalan mo. Welcome po, Sir Wang. Ako po si Lin Xu. Ikinagagalak ko kayong makilala. Napakalawak at napakaliwanag naman ng lugar na ito. Ang ganda naman, di hamak na mas maayos kaysa sa opisina namin sa bukid. Doon nga sa amin, may mga nakasabit pang mais sa pader. Ito po ang para sa Daddy Group. Inihanda naming plano para sa ating estratehikong pakikipagtulungan.
Pakiusap po, tingnan niyo muna ito. Manager Lin, napakakapal naman ng bagay na ito. Alam mo naman, hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Diretsuhin mo na lang ako tungkol dito. Sa tingin mo ba, ubra ito o hindi? Siyempre naman, walang problema sa pakikipagtulungan natin. 3 taon nang nagsisilbi ang kumpanya namin sa Daddy Group. Kaya subok na ang karanasan namin. Boss Wang. Ang sarap ng tubig na ito ah. Anong brand ba ito? Padalhan mo nga rin ng ilang kahon ang bukid namin pagkatapos nito. Mabuti naman po at nagustuhan nyo, Boss Wang. Upo po muna tayo para maipagpatuloy natin ito. Manager Lin, may nagkwento na sa akin tungkol sa iyo. Sabi nila, ikaw raw ang pinakamagaling na manager sa kumpanya nyo. Diretsahan kasi akong tao. Isa lang talaga ang pinaniniwalaan ko. Dapat marunong kumain at marunong magtrabaho, iyon ang mahalaga. Tingnan mo nga itong tiyan ko dahil ito sa katakawan ko. Ha. Manager Lin, wag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Iwan mo muna rito ang plano mo. Titingnan ko na lang kapag may oras ako. Kailangan mong sumama sa akin sa bukid ko. Ganoon na nga, desidido na ako. Isama mo ang mga tao mo sa susunod na linggo. Malaki ang bukid ko kaya maraming matutuluyan doon. Ay nga pala, siguraduhin mong flat shoes ang suot mo sa pagbisita natin doon. Iyang high heels mo kasi. 3 hakbang mo pa lang sa lupa ko, siguradong mayayari na agad ang paa mo. Hihe! Manager Lin, napalitan ko na po ang tubig. Lumabas ka muna. Talaga bang tanga ang taong ito o nagkukunwari lang siya? Bakit? Anong nangyari? Wala naman, isa lang siyang baduy na amo. Walang pinag-aralan at walang modo. Ay, ganoon ba siya kahirap kausapin? Kailangan ko pang pumunta sa bulok niyang bukid sa susunod na linggo. Habang nakasuot pa ng flat shoes. Sabi niya nasa bukid niya raw ang sapatos ko. 3 hakbang pa lang matitipalok ka na. May kilala ka ba sa Daddy Group? Ano namang problema sa pagpunta sa bukid? Sige na huwag mo na lang pansinin ang tinanong ko. Pare-pareho lang talaga ang mga taga-probinsya. Aray! Ang sapatos ko. Anong tinitingnan mo? Hilahin mo na nga palabas ang sapatos ko. Nasaan ba si Wang Jiangwo? Ganyan ba talaga siya mag-asikaso ng mga kliyente? Pinadaan pa tayo sa ganitong bulok na lugar. Ay Manager Lin, bakit ngayon lang kayo nakarating? Kanina pa ako naghihintay dito. Manager Lin, sinabi ko naman sa inyo na mag-flat shoes kayo. Hindi kayo nakinig. Ayan na tipalok tuloy kayo. Halika, huwag na kayong mahiya. Tikman nyo itong bagong pitas lang sa bukid namin. Mas malinis pa ito kaysa sa mga imported sa supermarket sa syudad. Paano ko naman kakainin ito? Puno kaya ng putik ang ibabaw nito. Tikman nyo itong bagong pitas lang sa bukid namin. Mas malinis pa ito kaysa sa mga imported sa supermarket sa syudad. Paano ko naman kakainin ito? Puno kaya ng putik ang ibabaw nito. Sir Wang, napakalaking abala naman po nito. Ako na po ang hahawak para kay Boss Lin. Huwag mo ngang hawakan iyan. Hayaan mong siya mismo ang humawak niyan. Pumunta rito para mag-inspeksyon. Pero kahit ang mga tanim na tumutubo sa bukid namin, hindi man lang magawang hawakan. Tapos gusto pa makipag-partner sa atin. Hawakan niyo ito, Manager Lin. Siya Oliu, malinis ba ang pagkakahugas ng mangkok na ito? Paano naman kakain ang tao rito? Galing kasi sa syudad. Nandidiri yata sa mangkok natin. Kung ayaw mong kumain, edi huwag. Bahala siyang magutom dyan. Boss Lin. Hinaan mo naman ang boses mo. Tinitingnan tayo ng lahat dito. Kuya mo dumating na siya. Dahil lang sa isang mangkok. Nagwawala siya ngayon sa kantina natin. Tinanong niya kung malinis ba ang mangkok. Nakakatawa talaga, haha. Ganoon pa rin talaga siya. Huwag kang mag-alala, kuya mo. Ngayon, kailangan nating iparana sa kanya ang hirap. Manager Lin, nandito na tayo. Ito ang inihanda ko para sa iyo. Presidential Suite. Ang pinakamagandang villa sa bukid natin. Ito ba ang villa? Bakit naman hindi? May sarili itong gate at bakuran. At may kasama pang sariling gulayan. Tingnan mo naman. Napakaganda ng tanawin. May aircon ba rito sa loob? May mainit na tubig ba? Malinis ba ang mga sapin sa kama? Grabe talaga ang mga tagalungsod. Napakaselan. Hindi mabubuhay ng walang aircon. Ha. Mabubaliw na ako. Ano ba talagang klaseng lugar ito? Napakabaho. Ang baho-baho talaga. Manager Lin, kumain ka na. Bakit ka nakatunga nga dyan? Tikman mo ang luto sa bukid namin. Masustansya ito. Ayaw kong kumain. May dumi sa ibabaw niyan. Dumi ba ka mo? Gawa ito mismo ng nanay ko. Ito na ang kinakain namin buong buhay namin. Wala akong pakialam sa kinakain ninyo. Nandito ako para pag-usapan ang pakikipagtulungan natin. Gusto kong maligo. Gusto kong magpalit ng damit.
Gusto kong kumain ng malinis na pagkain. Gusto ko ng maligo. Gusto ko ng magpalit ng damit. Gusto kong kumain ng malinis na pagkain. Manager Lin, nandito ka para maranasan ang buhay dito. Hindi para magpasarap. Ang mga magsasaka rito sa amin. Ganyan na ang naging buhay nila habang buhay. Sino ba namang kakain ito? Ang mga imported lang sa supermarket ang malinis. Tabi ka nga muna. Dito ka maupo. Bagong bili lang ang sofa. Mahirap labhan kapag nadumihan. Pasensya na po, Boss Wang. Hindi lang po ako agad nakapag-adjust. Kasalanan ko po. Oh, Manager Lin, anong klaseng palabas ba ito? Nagpapaawa ka ba? Hindi po ako umaarte. Hindi ko po dapat hinusgahan ang lugar na ito gamit ang sarili kong pamantayan. Patawad po, puro ka lang salita. Kayong mga tagalungsod ang pinakamahusay sa mabulaklak na salita. Patunayan mo sa akin. Maupo ka at kainin mo iyan. Boss Wang, pwede na po ba nating pag-usapan ang partnership ngayon? Anong saysay kung puro maalat na gulay lang ang kakainin mo? Kainin mo ito. Pagkatapos mong kumain, dadalhin kita para makita mo ang totoong buhay rito. Tara na, Manager Lin. Dadalhin kita para makita mo ang totoong nangyayari. Nakikita mo ba yan? Si Tatay Zhang yan. 68 taong gulang na siya. Manager Lin, bawat subo ninyong mga tagalungsod ng organic na gulay ay bunga ng mga kamay na tulad niyan. Hindi ba gusto mong makaranas? Halika rito, masyadong maraming damo sa taniman ng kamatis na ito. Bunutin mo ang mga ligaw na damong yan. Boss Wang, ito po kasi. Hindi pwede ang ganito. Nandito si Boss Lin para makipag-usap tungkol sa negosyo. Hindi para magtrabaho sa bukid. Kahit trabaho sa bukid hindi man lang alam. Anong pakikipagtulungan ang sinasabi nyo? Kung ayaw niyang gawin iyon, umalis na kayo ngayon din. Maghintay ka muna sa gilid. Sige, magbubunot ako. Kuya mo, itong asawa mo, parang nag-iba na talaga siya. Anong ibig mong sabihin? Buong umaga siyang nagbunot ng damo sa bukid. Puno ng putik ang buong katawan. Sugat-sugat na nga ang mga kamay niya. Pero hindi man lang dumaing. Kulang pa iyan. Kuya mo, mukhang hindi na niya kayang tumayo. Noon, suot ng tatay ko ang lumang sapatos na kanvas. At naglakad ng 40 li sa daang bundok. Kapag naintindihan na niya kung gaano kabigat ang sapatos na iyon, doon pa lang ito matatapos. Tumayo ka na. Masyadong malakas ang ulan. Boss Lin, okay ka lang ba? Tulungan niyo siyang makasakay sa kotse. Ang tungkol sa pagtutulungan natin. Bukas na lang natin pag-usapan. Kuya mo talaga. Napakalupit talaga ng ginawa mo. Ma, bakit ka bumalik? Xur. Naunawaan na ni Mama. Ma, ano ang naintindihan mo? Ang mga sinabi ni Xiao mo ay hindi para pagalitan si Mama. Ginagawa niya iyon para sa tatay niya. Para turuan ka. Alas 5 ng madaling araw nang mamatay ang tatay niya. At noong hapon ding iyon tayong dalawa ay sumakop na sa bahay nila. Xur. Tayo. Napakasama ng ginawa natin. Ang laking kasalanan ng nagawa natin. Noong araw na pumanaw ang tatay niya, hindi pa nga lumalamig ang kama sa guest room. Lumipat na agad si Mama rito ng masayang-masaya. At nandidiri pa ako sa mga gamit na ginamit niya. Gusto ko pang palitan at disinfect ang lahat. Bakit ba siya nagrereklamo na marumi ang niluluto ko? Bakit niya tinapon ang nilabhan kong polo? Diretso sa basurahan. Bakit nagagalit siya kapag malakas akong maggihi? Ang lahat ng ito, ginawa mo rin sa biyenan mo. Hindi siya naghihiganti kay Mama. Ipinaparanas lang niya sa iyo ang mga hirap na dinanas ng tatay niya. Para makita mo ng buong buo ang naramdaman niya noon. Hindi siya naghihiganti kay Mama. Ipinaparanas lang niya sa iyo ang mga hirap na dinanas ng tatay niya. Para makita mo ng buong buo ang naramdaman niya noon. Pwede naman niyang sabihin sa akin ng direkta. Bakit kailangan pa niyang gumamit ng ganitong paraan? Para pahirapan ka. At kung sasabihin ba niya sa iyo ay makikinig ka. Noong pumunta rito ang biyenan mo, kahit isang mangkok ay hindi mo siya pinahawakan. Ano ba ang itinuro ko sa iyo noon? Siyaw mo.
Kasalanan ni Mama. Noong araw na pumanaw ang tatay mo, hindi sana ako lumipat dito agad. Humihingi ako ng tawad para kay Xiaoxu. Ma, ang taong dapat mong hinga ng tawad ay hindi ako. Sure. Sumama ka kay Mama pabalik sa kwarto. Ayoko. Chen mo, lumabas ka riyan. Lumabas ka rito ngayon din. Ginagawa mo lang akong katatawanan. Hindi ba? Pinayagan mo ang kaibigan mo na iyon. Naipahiya ako doon sa bukid. At iwanan ako sa putikan. Tuwang-tuwa ka ngayon, no? Papel. Hiwa. Hiwalayan. Para lang makaganti sa akin. Kaya nakikipaghiwalay ka sa akin. Ginawa ko naman ang lahat ng kaya kong gawin. Pero hanggang ngayon, iniisip mo pa ring naghihiganti ako sa iyo. At pinapahiya kita. Hindi ko naman kailangan ang apology mo sa tatay ko. Ang gusto ko maramdaman mo talaga mula sa puso mo, na hindi mo dapat trinato ng ganoon ang tatay ko. Papeles ng paghihiwalay. Basahin mong mabuti ang mga papeles. Wala akong hihinging kahit ano. Isang tanong lang ang gusto kong sagutin mo. Kung maulit man ang lahat, sasabihin mo pa rin ba sa tatay ko? Sino ba namang kakain yan? Hiwalayan. Siya, gusto kanyang hiwalayan. Bakit humantong sa ganito? Ilang araw pa lang si Mama rito. Paano ko ba nagulo at nasira ang pamilya niyo? Sure. Alam mo ba noong maghiwalay kami ng tatay mo, kung paano ko kinaya ang mga taong lumipas? Araw-araw kong iniisip na ako ang nagkulang, na hindi ako naging mukhang desente, na hindi ako naging elegante, kaya niya ako iniwan. Kaya sa mga taong lumipas, tinuruan kitang maging mapili at elegante sa lahat, at mamuhay ng mas sopistikado kaysa sa kahit sino, dahil ayaw kong matulad ka sa akin. Namamaliitin lang ng ibang tao. Pero ang tatay ni Xiao mo, inilaan niya ang buong buhay niya, para lang mayahon ang anak niya mula sa bundok, ni hindi man lang siya nakakain ng mapayapa, dahil natatakot siyang kumain dito sa inyo. Pagkatapos ng lahat ng ginawa natin sa kanya, mas malupit pa sa ginawa ng tatay mo sa akin noon. Hindi kita kinamumuhian. Hindi ko lang talaga alam kung paano ko ipapaintindi sa iyo. Lindsay, ano bang ginagawa mo? Kasasara pa lang natin ng kontrata sa Daddy Group. Tapos aalis ka ngayon. Ikaw pa naman ang nag-ayos ng deal na ito. Sir Zhao, kailangan ko po kayong iwasto. Hindi ako ang nakakuha ng deal na ito. Ang asawa ko ang nakakuha nito. Anong ibig mong sabihin? Nagre-resign na ako. Galing sa probinsya ang pamilya ko. Medyo mahirap lang ang sitwasyon namin. Hindi mo ba mamasamain yun? Ikaw mismo ang mahal ko. At wala nang iba. Pero kalaunan, nakalimutan ko. May 3 araw ka pa. Uwi si kuya mo sa probinsya sa Makalawa. Sir, uminom ka muna ng tubig. Katatawag ko lang sa kanya. Pero hindi niya sinasagot. Nagpareserba siya para bukas ng madaling araw. Ng tiket sa tren pa uwi sa probinsya alas 7 ng umaga. Sure, alam ni Mama, ang pagpunta ko rito ay nagdulot lang ng mas malaking gulo sa inyo. Walang kasalanan ang mama mo. Kung nakapagpasya ka na sundan mo siya. Dahil kung hindi ka pupunta, ganito na lang ang magiging takbo ng buong buhay mo. Chen mo. Chen mo. Sasagutin kita. Kung mabibigyan lang ako ng isa pang pagkakataon, hindi ko na ulitin yun, nagkamali ako. Anong ginagawa mo rito? Ako.
Nandito ako para sagutin ang tanong mo. Naiwan na ako ng tren. E di bumili na lang tayo para sa susunod na biyahe. Hindi rito ang tamang lugar para mag-usap. CJ, kahit saan mo gustong pumunta sasamahan kita. Napag-isipan ko na. Gusto kong sumama sa iyo pa uwi sa probinsya ninyo. Para makita si tatay. Gusto kong humingi ng tawad sa kanya ng personal. Hindi na kailangan. Bakit? Kung pupunta ka, kakabahan lang si tatay. May ipaliliwanag ko naman sa kanya. Anong sasabihin mo? Sasabihin mo ba sa kanya na dati diring-diri ka sa kanya at ngayon ay hindi na? Ano na lang ang iisipin niya? Hindi sa ganoon. Payagan mo akong sumama. Hayaan mo ako mismo ang magsabi sa kanya. Hindi dahil nadumihan niya ang paningin ko, kundi dahil ako mismo ang nabulag. Ang tatay mo, naglakad lang pala mula rito hanggang sa bahay natin. Itong daan na ito, mas mahirap pang lakaran kaysa sa daan sa bukid. Alam ko. Nakabalik na pala si Moa. Opo, Lolo. Nandito na po ako. Moa, ito ba yung asawa mong galing sa syudad? Ang senyorita, bakit nakayapak pang naglalakad ngayon? Hindi naman ako nagkakamali eh. Balita ko noong nagpunta si Dashan sa inyo. Hindi niyo man lang pinaupo sa sofa. Kailangan pa niyang gumamit ng sarili niyang pinggan. Kaming mga taga-probinsya ay napakadudumi namin. Uwi na tayo, Tay. Siya, takot pa rin siya sa atin. Kayo pala, bakit kayo napauwi? Dahil ba, nakagawa na naman ako ng gulo o sakit ng ulo sa inyo. Pasensya na po. Ako ang may kasalanan. Hindi niyo po kasalanan. Kahit kailan hindi niyo po naging kasalanan. Anak, ano ba ang ginagawa mo? Tumayo ka na riyan, malamig ang sahig. Huwag kang lumuhod sa akin, baka mabawasan ang buhay ko. Kuya mo. Pumasok muna tayo sa loob. Hayaan muna natin silang magpaliwanag. Ako na po ang magluluto. Ma, paano po linisin ang isda? Nasaan ka? Nandito ako kina Papa. Sabihin mo na sa akin dali. Hayaan mo na lang. Maglugaw na lang tayo. Matanda na ang papa mo. Mabuti ang lugaw sa tiyan niya. Tikman niyo po. Kasi, unang beses ko pong magluto nito. Masarap. Masarap. Mas masarap pa sa luto niyo, Pa. Kung masarap po, kumain pa kayo ng marami. Bukas, pumunta tayo sa bayan. Anong gagawin natin doon? Bibili tayo ng mga bagong mangkok. Bumili tayo ng 4, para sa buong pamilya natin. Tito, kuya mo. Napasugod ako rito dahil sa bango ng luto nyo. Ang sarap talaga ng luto mo, ate. Nandito na si Taba. Maupo ka, maupo ka. Kuya mo, pumunta ako rito ngayon para makipag-usap sa iyo tungkol sa seryosong bagay. Nakuha ng daddy group natin ang pre-audit qualification para sa sertipikasyon ng organikong produkto ng European Union. Ngayon, kailangan na lang natin ng isang modelong base. Gusto kong ikaw ang manguna rito para ang mga kooperatiba sa nayon natin ay mapag-isa at mapagsama-samang lahat at gawing isang standardized na modelong bukid. Kapag nagtagumpay ito, sa susunod ang mga gulay ng nayon natin ay direkta nang ibebenta sa Europa. Tutulungan ko siya. Nagtrabaho ako bilang sales sa isang mamahaling kumpanya ng home design ng 5 taon. Kabisadong-kabisado ko kung ano ang gusto ng mga mayayaman. Ang mga organikong gulay ng nayon natin. Hindi lang dapat sa Europa ibenta, kundi ibebenta ko rin ang mga ito sa syudad. Sa bawat pamilyang minamaliit ang pagkaing bukid. CJ, ngayon, mukha ka na talagang asawa ng aking kuya mo. Tatay, isama niyo po ako sa bukid ngayon. Gusto ko pong makita ang trabahong ginawa niyo buong buhay niyo. Kung ano talaga ang itsura niyon. Sige ba, halika na. Tingnan mo ito, itong may bilog na dahon. Ay gulay, itong may matutulis na dahon. Ay kailangang bunutin. Tingnan mong mabuti, kung ano ang ginagawa ni tatay, iyon din ang gawin mo.
Ang lupang ito, kahit dumi o putik ang kinakain, ang tumutubo rito, ay mga malilinis na bagay. Ayos lang, walang problema. Ako na ang magpupuno dito. Pa, hindi naman madumi tong lupa. Yung mga sinabi ko noon, ako pala tong madumi. Aba, marunong na palang magbukid ang manugang na tagalungsod. Sino naman kayang pinapakitaan yan? Nagpapakitang tao lang yan. Hindi na siguro makatagal sa lungsod. Kaya umuwi dito sa probinsya para magpalusot. Sinasabi ko sa inyo, sa ganyang pagpapanggap lang, akala ba niya yung mga dati? Niyang masasamang ginawa ay mabubura na lang. Asa pa siya. Balay, nandito si Xiulan para humingi ng tawad sa inyo. Kasalanan ko, hindi ko naturuan ng maayos ang anak ko. Kaya marami siyang nagawang pagkakamali. Pasensya na po. Balay, bakit ka nagkakaganyan? Tumayo ka na dyan. Kalimutan na natin ang nakaraan. Ang mahalaga ay okay ang mga bata. Ngayong nandito ka na. Dito ka na tumuloy. Maraming bakanting kwarto dito. Magsama tayo ng mabuti. Balay, sa totoo lang, ang sarap ng buhay dito. Kaysa naman sa araw-araw kong pagpunta sa plaza para sumayaw, mas nakaka-relax to. May problema tayo. Ang mga inspektor mula sa ICC magsasagawa ng surprise inspection bukas. Kuya mo, tapos na ang pagsasaayos sa kooperatiba. Pero sa pakikipagharap sa mga taga-ICC, kailangan nating maging presentable para sa packaging at pag-promote ng brand. Kumuha ako ng pinakamagaling na team mula sa lungsod. Sa loob ng 3 araw, siguradong handa na ang plano. Hindi na kailangan. May sarili kaming team. Hindi organikong gulay ang aming focus, kundi ang lasa ng lutong magulang na hindi mo maiuwi. Emosyon ang ating gagamitin. Target na mamimili ay yung mga gustong magpakita ng pagmamahal sa magulang. Pero walang oras umuwi ng mga tagalungsod. Mas profesional pa ito kaysa sa mga taong nahanap ko. Ganyan ka nga talaga. Ikaw ang nagpabalik nito sa akin. Pa, tingnan mo sa susunod, ang mga sertipikadong organikong gulay ay maaari nang i-scan para malaman ang pinagmulan, kung sino ang nagtanim, at kung saang lupa. Kitang-kita at malinaw na malinaw. Anak, noong bagong dating ka pa lang, talagang natakot si Papa. Baka sabihin mong hindi maganda rito. Baka bigyan mo na naman ng problema si Xiao mo. Pero nitong mga nakaraang araw nang makita kitang nagtatrabaho sa bukid, at nakikipag-usap ng maayos sa mga taga na yon, nagkamali rin ako sa pakikitungo sa iyo noon. Pababalik ako rito taon-taon. Ako na ang magtatanim ng mga gulay. At kayo naman ang gagabay. Ilang buwan na ang nakalipas. Sinabi ko sa iyo sa istasyon ng tren, na hindi ko alam kung paano haharapin ang tatay ko. Ngayon, araw-araw nang nagtatanong si Papa, kung kailan ka babalik para bisitahin siya. Bakit mo ibinibigay sa akin ito? Basag na ang mangkok, huwag mo nang subukang buuin pa. Nariyan pa rin ang lamat. Bumili na lang tayo ng bagong set. Ganoon din sa kasal.